Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa na ang mga kapatid natin na nanonood sa live natin ngayon. Isang mapagpalang umaga po sa inyo. Tayo po ay dadako sa ating pagpupuri sa ating Panginoon sa oras na to. Yan. Pero bago po ang lahat, tayo po ay magbasa ng salita ng ating Panginoong Diyos. In Psalms 136, verse 1, Give thanks to the Lord for He is good, His love endures forever. Give thanks to the God of gods, His love endures forever. Give thanks to the Lord of lords, His love endures forever. Yes, Lord God, patuloy tayong lumapit sa ating Panginoon sa oras na to. At patuloy tayong magpasalamat sa ating Diyos na buhay. Yes, Father God. We will give thanks to you, Lord Jesus, because your love endures forever, Lord. Lord, patuloy kami, Lord, na lumalapit, Lord God, sa iyo sa oras na to, Panginoon. Nakikita mo kami, Lord God, ang puso ng bawat isa, Panginoon, sa oras na to, Lord God. And Lord, continue to touch our hearts, Lord Jesus. Lord, alam namin, Lord God, na may pinagdaanan, Lord God. Pinagdadaanan ng bawat isa, Lord God, at ang aming mundo, Panginoon. Pero walang imposible sa iyo, Panginoon. Because your love endures forever, Lord Jesus. We will give thanks to you, Father. At Lord, patuloy namin, Lord God, sa kabila ng aming mga pinagdadaanan, Panginoon, patuloy kaming magbabalik ng aming papuri, Lord God, at ang aming pasasalamat, Lord, sa iyong pangalan, Lord Jesus. Patuloy naming ibabalik ang pagmamahal, Lord God, na binigay mo sa amin, Lord, ang aming kapayapaan, Panginoon, na binigay mo sa amin, ay patuloy naming ibabalik sa iyo, Lord God, ang aming papuri at ang aming pasasalamat, Lord God. Sa iyo po namin, Lord, binabalik, Lord God, ang lahat-lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen and amen. Hallelujah! Hallelujah! Yan, patuloy po tayong magpuri sa ating Panginoon sa oras na to at patuloy nating ibigay ang ating best kahit nasa bahay tayo. Ibigay mo ang best mo para sa Panginoon. Hallelujah! Kailangan ko ay pag-ibig mo, o
tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla kapag sa'yo'y sumasamba. Ikaw lang ang pupurihin, ang pangalan mo'y dadakilain. Wala na sa'yo maihahamping, ang awit ko'y iyong bibig. Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo'y dadakilain. Wala na sa'yo maihahamping, ang awit ko'y iyong bibig. Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo'y dadakilain. Wala na sa'yong maihahamping, ang awit ko'y iyong bibig. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla kapag sa'yo'y sumasamba. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla kapag sa'yo'y sumasamba. Kapag sa'yo'y sumasamba. Kapag sa'yo'y sumasamba. Ibang karaniwan ang iyong pagmamahal. Labis-labis ang iyong katapatan. Aking kalakasan, aking kaibigan, ang kayamanan ko ikaw. Ang pag-ibig mo'y di nagbabago, kahapon, ngayon at kailanman. Ikaw ay aking papupurihan, dakilang iyong alam. Ano ay ilihim ang iyong mga ginawa? Hindi ko kayang itago ang iyong mga himala. Aking aawitin, aking sasabihin, ang iyong pag-ibig sa akin. Ang pag-ibig mo'y di nagbabago, kahapon, ngayon at kailanman. Ikaw ay aking papupurihan, dakilang iyong ngalan. Pag-ibig mo'y di nagbabago, kahapon, ngayon at kailanman. Ikaw ay aking papupurihan, dakilang iyong ngalan. Ikaw ay aking papupurihan, dakilang iyong ngalan. Ikaw ay aking papupurihan, dakilang iyong ngalan. Praise you, God. Hallelujah. Sa kabila ng kadiliman, Panginoon, ang ilaw ninyo ang aming tanglaw. Sa bawat kalungkutan ng bawat isa, ang inyong ngiti po ang umaaliw sa amin. Sa bawat pagkukulang, sa bawat kakapusan, inyo pong pinupunuan. Kaya Panginoon, ano nga po ba ang hindi namin maibibigay sa inyo?
lahat ng bagay, maging ang aming buhay ay hindi niyo po ipinagkakait sa amin. Ang bawat pusong naririto, Ama, ay nagnanais na papurihan ang inyong pangalan. Walang oras, walang araw, ang inyong kadakilaan ay patuloy na naririto sa amin, Panginoon. Kalugdan po ninyo, O Diyos, ang aming mga handog. Hallelujah, purihin ka, Panginoon. Purihin ka. Narito ang puso ko, alay sa inyo, Jesus. Ang nais niyo, siya rin nais ko. Gamitin niyo ako. Buhay sa inyo'y alay, sa piling niyo ligaya'y walang humpay. At narito ako, nagpupuri, umaawit, sumasayaw
Patuloy ka namin pinasasalamatan. Itinataas ang iyong pangalan, Panginoon. Pinupuri, niluluwalhati, Panginoon. Dahil you are worthy to be praised, O God. Sa lahat ng ginagawa mo sa mga buhay ng bawat isa, Panginoon. Tunay na ika'y dakila at ang iyong kabutihan, Panginoon, ay pangwalang hanggan, O Lord God. Maraming pong salamat, Panginoon, sa lahat ng biyaya, sa kalakasan, Panginoon, na aming pong natatanggap sa iyo, Panginoon. At mula po sa aming puso, Panginoon, patuloy ka namin pupurihin, sasambahin. Maraming po salamat. O Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat. Patuloy po namin dinudulog sa iyo ang aming pong presidente, Panginoon. Gayun din po, Panginoon, ang mga kanyang mga gabinete, Panginoon Lord God. Mga congressmen, vice president, mga senators, governors, mga mayors, mga barangay captains, at mga barangay officials, O God. Patuloy po namin silang itinataas sa iyo. Nanawa, O Lord God, na magampanan nila, Panginoon, ano man po, Panginoon, ang task na ipinagagawa mo sa kanila. Tunay nga po, Panginoon, bigyan mo po sila ng karunungan at kagalakan maglingkod sa kanila pong mga nasasakupan, Panginoon. Maraming po salamat, O Lord God. Patuloy rin namin pong tinataas sa iyo, Panginoon, ang mga frontliners, ang aming pong mga kasundaluhan, mga kapulisan, especially, Panginoon, mga doctors, mga nurses, na silang mga prone upang mahawa sa virus na ito. Tulungan mo po sila, Panginoon, at iligtas, Panginoon Lord God, sa mga karamdamang ito. Panghawakan mo po sila, Panginoon, ng iyong mapagpalang kamay, O Lord God. Dahil alam po namin, wala pong imposible sa iyo, O Lord. Gayun din po, Panginoon, ang lahat ng tinamaan ng virus na ito. Pagalingin po sila, O Lord God. Tinataas po namin sa iyo ang kanila pong mga buhay, Panginoon. Na nawa ang iyong kalooban lamang po ang magharit, maganap sa kanila pong mga buhay. Bigyan mo po sila ng katatagan, Panginoon, na malagpasan, Panginoon, ang sakit na ito. Patuloy namin tinataas sa iyo, Panginoon, ang bayan ng Kabuyaw, Panginoon. Gayun din po ang aming pong mayor, Panginoon. Nanawa po, Panginoon, magampanan po niya ng tama, Panginoon. Ang dapat niyang gampanin, ang kanyang tungkulin, Panginoon, sa mamamayan ng Kabuyaw, O Lord God. Hindi po lingid sa iyong kalaman, Panginoon, kung ano po ang nangyayari sa bayang ito. O Panginoon, Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw po ang may kontrol ng lahat. Naalala mo po ang pag-iisip namin, Panginoon. Dalangin po namin na pagpalay mo ang aming pong mayor upang magampanan niya, Panginoon, ang kanyang tungkulin sa mamayan ng Kabuyaw. Maraming po salamat, Panginoon. Patuloy po kami naninigluhod sa iyo, Panginoon. Nagpapakambaba po kami, Panginoon. Nanawa, magkaroon na, Panginoon, ng tamang cure sa sakit na ito.
Maraming po salamat. And we claim, Panginoon, na ito'y mangyayari dahil walang imposible sa iyo, Panginoon. Ang lahat ay posible, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, na wala po kaming kayang gawin kung ikay malayo sa amin, Panginoon. Patuloy mo kaming pagpalain, O Lord God. Gayon din po, Panginoon, ang aming pong mga kapatid na nasa kanilang pong mga pamamahay, Panginoon, nanonood, Panginoon, Lord God. Pagpalain mo po kami. At nawa po, Panginoon, iligtas mo kami sa banta ng virus na ito. Cover us, Panginoon. Maraming po salamat, O God. At sa aming pong pagsasalusaluhang iyong banal na salita, dalangin po namin, Panginoon, na bigyan mo po kami, Panginoon, ng sapat na kunawaan. Na sa gayon, Panginoon, tumimo ito sa pinamatabang bahagi ng aming puso upang ito ay aming pong mapamuhay, O Lord. At itago mo po, Panginoon, sa iyong likuran ang maghahatid ng iyong mensahe, O Lord. Cover him, Panginoon. Anoint him, Panginoon. At sama-sama po kaming tatanggap ng pagpapalang nagmumula sa iyo. At sama-sama po kaming magiging matagumpay, Panginoon, sa pangalan mo. Maraming po salamat, O God. Sa iyo po namin binabalik ang pinakamataas na papuri, ang pinakamataas na pagsambat, pagdakila, sa tanging pangalan po ng aming pong Panginoon Kristo. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Praise the Lord. Isang magandang umaga po muli. Tunay nga po sa bawat isa na nariyan po sa ating po mga kanya-kanya mga tahanan. Isang magandang umaga po. Tunay nga po na sa umagang ito, alam ko po na excited po tayo palagi. Sa patuloy po na pagbibigay ho parang halo sa Diyos, na bagamat po sa ganito po sitwasyon, ay tunay nga po hindi madali. Pero ganun pa man, ang buhay ho'y nagpapatuloy sapagkat alam mo natin, ipinagkalubuhan ng Diyos ang kanyang pong pagpapasya. Na tunay nga po, gaya ho ng ating pong buhay, na pinagkalooban niya ho ng pagkakataon, ay tunay nga po, bawat pagkakataon ay binibigyan ho natin ng parangal para po sa Diyos. Kaya po sa umagang ito, ay tayo po ay dadako straight from the Word of God sa aklat po ng 2 Korinto chapter 4 from verse 16 up to 18. Ang sabi po sa Tagalog, kaya't hindi kami nasisiraan ng loob kahit na humihina ang aming katawang lupa, patuloy namang pinalalakas ang aming espiritu araw-araw. Sa 17, ang bahagya at panandaliang kapighatiang dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Sa 18, kaya't ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na hindi nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita, sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Sandali po tayong dumulog upang tayo pagkalooban po ng lubos na kaunawaan. Dakila namin Diyos, umaasa kami sa pangalan po ng iyong anak na aming Panginoon Kristo, ang kapangyarihan ng iyong mga salita, ang patuloy pong dadaloy sa bawat isa po sa amin na kinikilala kung sino po itong salita na aming pong pinangahawakan at walang iba po kundi ang aming Panginoong Yesus. These words, O Lord, na alam namin, you have all the authority, you have all the power. At kagaya na lamang, O Diyos, ang aming pagkilala ay tunay nga po, O Diyos, nangungusap ka, kumikilos ka sa kaparaanan na ibig mo at ikaw, Panginoon, na nakakaalam ng bawat isa po sa amin. Sa mga nasa mga tahanan o saan mang lugar na kami, O Diyos, ay naroon. At tunay nga po, Panginoon, ikaw po ang mangusap, ikaw po, Panginoon, ang patuloy pong kumilos sa bawat buhay ng iyong mga anak. Maraming salamat po sa kaunawaan ng iyong mga salita na ipagkakalob po sa amin ng Banal na Espiritu. At tunay nga po, samahan niyo kami palagi. At tunay nga po, ang lahat ng parangal ay palagi pong sa iyo po lamang.
Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen and amen at amen. Tunay nga po, na ang ating pong tatalakayin ngayon pong umagang ito ay isa pong paksa na napapanahon na kailangan po ng kanyang pong mga anak. Tayo ho na kanyang mga anak. So this morning, let us tackle the message for this morning, remain firm with God in this difficult situation. Once again, remain firm with God in this difficult situation. Ang manatiling matatag sa Diyos sa ganito pong mahirap na sitwasyon. Now is April 26. This is the day 41 of our what we call enhanced community quarantine, and we have 19 days left sapagkat na-extend ang ating pong ECQ, na-extend until May 15. So we have 19 days left. We don't know na pagdating ng May 15 ay malilift na. Ano ho? Pero ganun pa man ay ang lahat po ay nasa pagpapasyaho ng Panginoon ng ating dakilang Diyos. But once again, with our national government ay hanggang May 15. The people affected in this ECQ because of COVID-19, kaya po nagkaroon ho ng ECQ. And a lot of people, majority of the people right now are complaining. Is it really difficult? But we have to abide with the law. Mahirap man marahil po, pero kailangan natin sumunod sa batas. Kahit pa sabihin natin, mahirap ang sitwasyon, kaya ho, ang ating pong gobyerno ay gumagawa ho ng kaparaanan para ho matugunan ang pangailangan. Marami lamang ho talaga ho ang siyang lumalaban, tumataliwas, pasaway. Pero ganun pa man po, sino ang mananaig, it's still kung sino ho ang nasa authority. Our life here on earth, ay masasabi ho natin, it's really hard, it's really difficult. Maaring ho, wala pa man ho ang COVID-19, ay masasabi natin ang buhay natin sa mundong ito ay mahirap na ho. Dahil po sa mga pangyayari na atin pong naharanasan, ay masasabi natin hindi ho madali ang buhay sa mundong ito. Hindi pa man po dumating ang COVID-19. So either we struggle or our loved ones will struggle with before ng COVID-19. Ang problema naman ho talaga ay meron na. Kahit wala pa hong COVID-19. Nadagdagan na nga lamang ho ngayon. But before with this COVID-19, the problem exists. May problema na ho mga tao. Nagkakaproblema na ho mga tao sa kanila pong mga tahanan, pangailangan ho ng pamilya. Nagkakaproblema ho ang tao pagdating po sa trabaho. Yung mga walang mga trabaho, naghahanap ng trabaho. Nagkakaproblema, maging ho mga nasa trabaho na, nagkakaproblema sa kanilang pong mga co-worker, nagkakaproblema sa environment na kanilang pong kumpanya or pabrika, nagkakaproblema within sa school. Ang mga tao ho na nandun po sa school, they also have problems. The student have also problems. The parents na kung saan ay nagpapaaral in terms of financial needs para po matususan ang pangailangan na kanilang pong mga anak ay nagkakaproblema. The community, we can see na kung saan may problema din, nakakaproblema din. Kaya nga ho, marami ho mga pasaway. Marami pong mga uncooperative. Marami ho ang masasabi nating problema din ang ating komunidad. In all areas of our lives, we struggle. Either you and I will struggle or our loved ones will struggle. Nagkaka-struggle po tayo, nagkakaproblema ho tayo. So either we struggle or our loved ones will struggle with health problems. Struggle with sickness. Some have non-health problem issues, pero meron ho ang iba. It might be, hindi ho, katulad ho sa ngayon na meron pong COVID-19, but ang mga tao ho, wala pa man ang COVID-19, may mga problema na ho, may mga health issues na. Blood pressures, sugar, matataas, at marami pa. So, just to see the reality, wala pa man ho itong mga pangyayari ito, meron hong problema. Our struggles are not all the same. Hindi man marahil po pare-pareho. Hindi man tayo nakakapare-pareho ng mga problema o mga sulirino sa buhay. It might be. It's not the same. But there is a heavenly Father, a wise Father, na who gave us those trials
And those trials are fit for you and me. Ibig sabihin po, kung ano ho ang pinagkalubho ng Diyos, na suliranin o problema, ipinagkalubho ng Diyos na fit, akmang-akma ho, para po sa bawat isa po sa atin. Siya ho nagkakalubho niyan dahil siya ho ay wise na Diyos. Alam niya kung ano ho ang pwede niyo pong maranasan na kanyang mga anak na kayang-kaya ho na kanyang mga anak ng bawat isa po sa atin. I would like to read our text in the New Living Translation in English po. Okay? Ang sabi po sa 2 Corinthians chapter 4 verse 16, that is why we never give up. Though our bodies are dying, our spirits are, or our inner being are being renewed every day. For our present troubles are small and won't last very long, yet they produce for us a glory that vastly outweighs them and will last forever. So we don't look at the troubles we can see now. Rather, we fix our gaze on the things that cannot be seen. For the things we see now will soon be gone, but the things we cannot see will last forever. We can see here on Paul's writings the motives of his actions, which the Lord Jesus Christ was the source of his strength. His motives in his writings, as Paul wrote this, ay makikita ho natin yung kanyang pong motibo at ang kanyang pong pagmamalaki, kung sino po ang pinagagalingan ho na kanyang kalakasan, kung bakit siya nakakapagpatuloy, ay walang iba po kundi ang kanyang pong pinaglilingkuran na ating pong Panginoon at tagapagligtas na ating Panginoon Jesucristo. Paul explains, when it comes to his service for the Lord, the source of his strength in serving is no other than the Lord Jesus Christ. Paul talks about his physical bodies in serving God, and he sees his strength unto Jesus Christ. When he talks about the physical bodies in serving God, he sees his strength, nakita niya, at kung saan na kanya pong naranasan ang kalakasan ay tanging sa Panginoon Jesucristo po lamang. Speaking of physical bodies, is it nowadays the people are complaining because of the need for their physical bodies? Kaya nga po, marami ho ang mga sumusuway, pumupunta ho sa mga lugar na kasaan sinasabi, stay at home. Pero yung iba po ay talagang lumalabas. Dahil po, sinasabi nila, ay kami ay nagugutom na. Kaya ho sila ay lumalabag po sa ACQ. Sila ay lumalabas sa lansangan, nang hihingi ng tulong, pumupunta sa mga dapat puntahan na sa kanila pong hinihinga ng tulong. At kung saan ganun, ay meron po mga pagsuway. They are complaining because ang kanila pong sinusunod ay ang kanila pong mga physical bodies. Again, there is nothing wrong with our physical bodies. But we do hope that you and I as believers of our Lord Jesus Christ are like apostles who said, sabi ho niya, that is why we never give up. Though our bodies are dying, our spirits are, or our inner being, are being renewed every day. Our physical body surely demands through hunger, gutom. Kaya marami lumalabas. Nauuhaw. At yung iba ho, hindi lamang tubig ang kung saan iniinom. Kaya yung iba, sa sobrang uhaw, pati alak umiinom. Kahit po sabihin may liquor ban, nagiinuman. These are the demands of the physical bodies na makikita ho natin. It is common. Yung mga pangailangan ho, na common, necessaries of life. Pero hindi po yan ang kabuuan ho ng ating pong buhay. Hindi po yan ang kabuuan na pinagkalubos sa atin ng Diyos, kundi bahagi po lamang yan ng ating pong physical na mga buhay na katawan, physical nating katawan at ng ating pong buhay. That is just a portion. Yung ating pong daladalo natin sa ngayon, yung ito pong ating kabuuan, this is just a portion, yung physical bodies. Ang ating physical ho na katawan ay patuloy ho daraan sa mga pagsubok at pagdurusa. Ang bawat isa po sa atin ay patuloy ho daraan sa mga pagsubok at pagdurusa. At ito ho mga pangyayari, ito bahagi na ho ito. Ngunit ang ating pong inner being or yung ating pong soul or yung kaluluwa ho natin ay patuloy ho na nagliliwanag sa kaluwalhatian ho ng Diyos. Our soul is being strengthened. Our soul ay patuloy pong pinapalakas. Our courage become bolder. Our soul has a clearer views of truth and more faith in God. Lahat ng ginagawa ng Diyos sa ating buhay
mga kapatid, ako po'y naniniwala ay para po sa ating kapakinabangan. Amen po ba? Lahat ng ginagawa ho niya, lahat ng ginagawa ng Diyos, lahat ng pinapahintulot ng Diyos, maliman sa ating paningin, lahat ng mga nangyayari, yan po ay meron pong kapakinabangan para po sa atin. Kasama ho ang mga hirap, kasama na ho ang pagdurusa na ating pong pagdaraanan. Kahit na ho hindi ho tila po kaayaya po sa ating po mga tingin, pero po ang lahat ay meron pong mga tinatawag kong magandang benepisyo para po sa ating pong buhay. Tingin lamang ho natin ay mali. Tingin lamang ho natin ay kakaiba. Tingin lamang ho natin ay tila ho negatibo. Pero hindi ho natin nakikita kung ano ho ang nasa likod nito at kung ano ho ang plano ho ng Diyos sa kabila ho ng mga pangyayaring ito. Ipanatili lamang ho natin ang ating pong pagiging matatag sa dakilang Diyos. Sa pagtitiwala ho natin sa Diyos, ipanatili lamang ho natin dahil alam ho niya kung ano ho ang mas makabubuti po para po sa iyo at para po sa akin. Alam ho niya, hindi ho magugulangan ho ang Diyos, hindi ho mauunahan ng Diyos. Ang kaisipan niya ay kaiba ho sa ating mga kaisipan. At alam niyo kung anong pinaka-the best po para po sa atin. Tila ho, natingin ho natin, ito po ay hindi maganda. Pero alam niya kung anong pinaka-maganda po para po sa atin. Maaaring ho, ang tingin ho natin sa mga mahirap na pangyayari, ito'y negatibo. Maaaring po, ito po ay tila pakiramdam ho natin na tayo ikinukulong ho sa Bartolena, na wala ho tayong iba nakikita, kundi ho dilim. At na, para ho nasa Bartolena, na kasan tayo ho ay talagang sikip na sikip. Dahil meron ho mga Bartolena na masisikip. Na tila ho ganun ho pakiramdam ho natin. Pero hindi ho natin nakikita ho ang kabutihan ng Diyos kung ano ho naghihintay po para po sa atin. Na kung ang pakiramdam ho natin masikip, na parang tayo ng mga sakna na kanyang mga tahanan na gusto hong maglabasan na dahil naiinip na, gusto nang mamasyal, gusto nang mag-mall, ay naiinip na yung iba. Ganun man marahil po ang ating pakiramdam, pero hindi ho natin nakikita kung ano ho ang naghihintay po sa atin na tila ho masigip para po sa atin, pero paraiso naman po ang maaari pong ibigay ho ng Diyos. Yung pong ipagkakaloob niya ay tila ho paraiso. Maaring nahihirapan ho tayo sa buhay natin ito. Pero meron pong kaginhawaan para po sa mga naghihintay sa Kanya na tila para pong paraiso ang pakiramdam. Katulad doon ni Apostol Pablo, sabi niya sa verse 17, for our present troubles, next, sabi po dyan, for our present troubles are small and won't last very long. Ika nga ay maliit na bagay. Ano ho? Sabi ni Paul, for our present troubles are small. Can you imagine these people? Can you imagine this man of God? Ika nga, sabi niya ay maliit na bagay yung mga pangyayaring ito sa kanyang pong buhay. Maliit na bagay para kay Pablo, na samantalang na ang naranasan niya sa pagsunod niya sa Panginoon Kristo, siya ho ay nakulong, siya po ay nagkasakit, siya po ay inusig. Napakarami ho mga masasamang bagay na nangyari sa buhay niya sa kanyang pagsunod sa Panginoon. Pero sabi ho niya, maliit na bagay. Tayo ho, ano na ho ang pinagre-reklamo natin ngayon? At sinasabi natin, maliit na bagay ba? O nagre-reklamo ho tayo na tila ho? Yung pong ginagawa ho ng ating gobyerno, mapa-national o mapa-lokal, na kapag ho, hindi nakarating sa atin ng ayuda, ay kung ano-ano na ho ang mga nasasabi ho natin. Kung ano na ho ang mga nababanggit ho ng ating mga labi. Kung ano na ho, marahil po naiisip po natin kaisipan na baka kinurap ni ganito yung ibibigay ng gobyerno. Meron ng mga kaisipan na negatibo na naiisip po natin. Meron ng mga salita na nababanggit na tila ho, meron pong kasama hong curse. Ano na ho, ang meron po tayo na nararanasan na ho natin sa ngayon na tila ho, hindi ho katulad ni Apostol Pablo at yung pong mga naranasan niya at sinasabi niya maliit na bagay. Maliit na bagay po para po kay Apostol Pablo kumpara po sa sinasabi niya na maliit na bagay ang kanya pong tatanggapin. Kumpara po sa kanyang tatanggapin na kagalakan ay pang walang hanggan. Kaya sabi niya dito, yet they produce for us glory that vastly outweighs them and will last forever. Imagine after all the suffering ni Paul, dahil sa pagsunod niya sa Panginoon,
nakaranas siya ng hirap, nakaranas siya ng kulong, nakaranas siya ng karamdaman, sakit. But he knows what to receive. He knows what to receive and what to expect from God. And what is it? It is an everlasting joy. Imagine sa mundong ito, matutulala ka. Ano? Minsan matutulala ka sapagkat yung iba po ay natutulala na kung saan iniisip nila kanilang mga mahal sa buhay, kanilang pamilya, natutulala na kung saan ano kaya ang susunod, kailan kaya darating ang susunod na ayuda, ano kaya ang mangyayari. No? Minsan ay nag-iisip pero hindi bumubuka ang bibig. Nakatingin na lamang sa malayo. Dahil po sa present situations na mayroon po marahil po tayo. Maaari pong nasasaktan ho. Physical, both physical and emotional. Yun ho ang, dahil po sa present situations natin, pero ito ang mas masakit. Mas masakit ho na masasaktan ka kasi minahal mo siya, pero iba ang mahal niya. Yun ang medyo mas masakit para sa mga umiibig. Pero mas masakit ho na kung saan yung pakiramdam na alam mo natin, meron pong dadanasin mo tayo sa ating po kasalukuyan, merong nahihirapan tayo sa takbo ng mundong ito, na marami ho naghahangad ng mga temporary ho ng mga bagay. Kaya napakarami din ho ng mga masasamang mga tao sa pagnanais na magkaroon ng mga bagay na yan, kaya ho sila gumagawa ho ng mali. Pero papalitan ho ng lahat ng yan. Papalitan ho ng Diyos ang lahat po ng hirap, lahat po ng sakit, lahat po ng yan ipapalitan ho ng Diyos. Nang walang hanggang kagalakan, kasama ho ang ating pong dakilang Diyos. Kaya ho, masasabi natin, anuman ang itong mga pangyayaring ito, nawa maging katulad doon na Apostol Pablo, sasabihin natin maliit na bagay. Although hindi ho madali sabihin natin maliit na bagay itong COVID-19. Maliit na bagay na wala ka na makakain. Maliit na bagay na mayroon ka ng sakit. Pero kung iisipin ho natin muli, yung kanyang pong expressions na alam ho niya. Sabi niya, our present troubles are small at it won't last very long. Maaaring pong sa panahon ho natin, ang pakiramdam ho natin ay napakahaba na ng ating pagtitiis. Pero may hangganan ho ang lahat. Meron pong hangganan ang lahat ng ipagkakalob ho ng Diyos. Maaaring pong nakakaranas tayo ng ganito. Pero meron hong dulo ho yan. At ang dulong yan ng ating pong buhay ay dulo na nandoon po ang ating dakilang Diyos na naghihintay na magbibigay po sa atin ng pangwalang hanggang kagalakan. At yun po ang pinakamabuti. So, sa panahon na ito, na ating po mga pinagdadaanan, what good it is for us in this difficult situation? Mahirap na sitwasyon. Next slide. What good it is for us in this difficult situations? Tingnan nyo. Mahirap na sitwasyon na nga, pero may mabuti pa tayo makikita. Unang-una ho nating tingnan kung ano hong good na ito. What good it is for us in this difficult situation. This good is that it brings us to God in prayer. Dinadala ho tayo ng Diyos sa panalangin. At yun po ang mabuti. Again, there's always difficult situations. There are always hard times in our lives. Kahit po yung mga pangyayaring ito sa ating pong buhay, gaya nga ng ating inaawit na kasaan, meron mga bad things pero He will do good. From that bad things, from that bad circumstances, He will always do good. God will always do good. Gagawa siya ng kabutihan sa kabila ho ng mga nararanasan ho nating tila ho, hindi ho maganda. Tingnan niyo po, ang ginawa sa atin ng Diyos sa mga pangyayaring ito ng COVID-19. Di po ba ang tao ho sa ngayon ay laging mas napalapit ho sa Diyos? Di po ba ang mga tao sa ngayon ay mas lalo pa hong lumalapit sa Diyos? Tingnan niyo po, ang sabi ho, sa aklat po ng Santiago o James chapter 5 verse 13, sabi po dito, is anyone among you suffering? Let him pray. What is our circumstances right now? Ano ang ating pong kasalukuyang kinakaharap sa ngayon? We suffered in this kind of pandemic
virus. We suffered not only the virus, kundi may mga nagsasuffer ng iba po ay in terms of physical needs na wala na makain. Yung iba po ay yung kanila pong mga business ay kung saan napapabayaan na at hindi na nagbubukas dahil ayaw pa hintulutan ho ng gobyerno. So many things in our lives suffered. Pero ano ho ang mabuti ho dito? Sabi ho, if is anyone among you suffering, let him pray. Hindi ho ba dinadala ho tayo ng Diyos na tayo ho ay manalangin? We see this as one of the good things we have in this difficult situation na mas lalo po tayo napapalapit sa Diyos, mas lalo po tayo kumakapit sa Diyos. Kaya ho ngayon, ang tao ho, alam niyo po, ang tao ay mas lalong naiintindihan ang scripture na lagi pong sinasabi sa aklat po ng 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Ang sabi po, if my people who are called by my name will humble themselves. Hindi ho ba ang mga tao sa ngayon, karamihan sa mga tao sa ngayon, of course may mga tao din pasaway, pero karamihan po sa mga tao ngayon ay talaga hong lumuluhod na sa Panginoon sapagkat hindi ho biro-biro ang pangyayaring ito. Marami ho ang mga nagbuwis ng buhay, even the expert. Expert, ibig sabihin ho, yung mga doktor na. Can you imagine those people in the hospitals na talaga naman hong todo protection sa kanila po mga sarili, PPE, no ho, yung talagang pang-cover nila sa kanilang katawan. Can you imagine na kung saan magsuot ka ng gano'n na it is not all place are air condition at talagang pakiramdam mo doon na yung init noon. Pero for the sake of protection, kinakailangan pusutin para hindi ho mahawa ho ng virus. Can you imagine those people na nagsasakripisyo? But still, sila ho ay naapektuhan. Marami na ho ang mga doctors, nurses, even mga policeman ay namatay dahil po sa virus na ito. Kaya ang mga tao sa ngayon, talaga hong masasabi ko po na meron na hong nagiging aware na ho, natatakot na, ginagawa ho'y dumudulog na, nananalangin na, nagpapakumbaba na. At yun po ang mas lalo ho naiintindihan ho ng tao, ang kinakailangan pong gawain ho ng tao sa ngayon, ang mas lalo pong lumapit ho sa Diyos. Mas lalong kumapit ho sa Diyos, mas lalo hong magpakumbaba ho sa Diyos. And speaking of to humble ourselves, ang pagmamataas ay humahantong sa isang pagkahulog. Ngunit ang Diyos ay nagbibigay ng biyaya sa mga mapagkumbaba. Parang si Pablo. Ano ho? Ang sabi ho ni Pablo, sa aklat po ng 2 Corinto chapter 12 verse 7, sabi niya, ngunit upang hindi ako magyabang, sa dami ng kamanghang-manghang mga bagay na nasaksihan ko, ako'y binigyan ng pahirap sa aking katawan na nagsisilbing sugo ni Satanas upang pahirapan ako at nang sa gayoy hindi ako maging palalo para hindi na siya maging mayabang. Can you imagine ako saan isang masunurin, isang Diyos na dakila na matapat, naglilingkod sa Panginoon, and yet pinahintulot ho ang mga karamdaman, ipinahintulot ho na makulong, ipinahintulot ho mga maraming mga masasakit na pangyayari po sa buhay ni Paul. Para po hindi ho siya magmayabang for a reason na ang kinakailangan po ng tao ay to humble ourselves. Upang po, wag ho malaki ang ating mga sarili. Naalala ko po ang isang testimony. Although, I do believe some of you know, yung pong testimony ho, yung anak po ni Pastor Peter Tanchi ng, sa Christ Commissions Fellowship. Alam niyo ho, kung inyo ho nalaman, kung inyo pong alam na, yung pong pangyayari sa kanya pong anak, na si Joy Tanchi, na siya po ay 15 years old lang during that time. Several years ago na, maraming taon na nakalipas. Ito pong si Joy sa ngayon ay she's being married, happily married na at may mga anak na. Pero ano ho pangyayari po sa kanya? Ito pong si Joy Tanchi, anak po ni Pastor Peter Tanchi. At the age of 15 years old ay pinasok po ang kanila pong bahay in Antipolo. At
sa pagpasok ko ng mga masasamang tao sa kanilang pong bahay, hindi lamang po kinuha yung po mga mahalagang, pwedeng sabihin nating maibenta, mga halahas o kung ano na paman. Kundi itong si Joy, anak ni Pastor Peter, ay ginahasa. At sabi doon sa kanya pong testimony, there were 7 people na pumasok po sa bahay nila. At nasaan ho itong mag-asawa? Si Pastor Peter at ang kanya pong asawa ay nasa Makati po, nagba-Bible study. Ano po? Can you imagine? A faithful man who shared the Word of God. Pero ho, ang kanya pong anak, sa isang saglit, ay ginahasa. I don't know kung 7 lalaki din ang gumahasa. Ano ho? Maaari nyo pong i-search po yan sa YouTube. Ano ho? Mapapanood nyo ho yung storya ho noon. Can you imagine ako saan? Sabi ho ni Pastor Peter, sabi niya ay, kung sa kanyang isip, sa kanyang sarili, ay marami siyang magiging tanong. Bakit pinahintulot ng Diyos sa kabila ng kanyang paglilingkod? Ano ho? Pero ganun pa man po ang nangyari, nandun pa rin ho na masasabi ho niya sa kanyang sarili, mayroon pong layunin ho ang Diyos. At hindi po para ho may pagmalaki niya sa kanyang sarili na kung sino ho siya bilang isang pastor, na alam niya kahit sinong pong mga tao ay pwede pong mangyari. Ang ganun pong mga kalalagayan. Kung kay Pastor Peter Tanchi po at maging po kay Apostle Pablo ay nangyari man po ang mga bagay na dapat po sinasabi ho ng tao at kung saan marahil po sasabihin niya na dapat hindi mangyayari sa akin ito dahil ako'y matapat na lingkod ng Diyos. Pero sa kabila ho ng lahat, nangyari po mga bagay. Yung pong karamdaman ay dumating po sa kanya. Yung pong siya ho ay ikulong. Yung pong mga ano pa man po, ang mga naranasan ho ni Apostle Pablo at maging po kay Pastor Peter Tanchi ay kung saan talaga ito po yung mga istorya, totoong istorya ng mga pangyayari. Na ang tao ho ay wala pong may pagmayabang. Kinakailangan ho ang patuloy ho nating pagpapakumbaba. Kinakailangan ho ang patuloy ho nating paglapit ho sa Diyos. At yun po ang nararapat. Nagpapakumbabang dumudulugo tayo sa Diyos dahil alam ho natin anong meron po ang kapangyarihan ang ating pong dakilang Diyos. Si Apostol Pablo ay nagtitiwala po sa kapangyarihan ho ng Diyos. Kaya nga po, bagamat sinasabi ho niya na upang hindi ako magyabang. And then on the next verse after that, ng verse 9 ay sinabi ho niya, ano ho? Ganito ang kanyang sagot. Ang kagandahang loob ko ay sapat na para sa iyo sapagkat lubusang nahayag ang aking kapangyarihan. Kapag ikaw ay mahina, kaya't buong galak kong ipagmamalaki ang aking mga kahinaan upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. When we realize how powerless we are, then we are to come before His presence, to bow down, to humble ourselves, and to pray in order for our Lord Jesus Christ to display His might, to display His power para po sa ating pong buhay. Maliban na lamang ho na kung saan i-acknowledge natin yung kahinaan natin at ang Diyos po ay patuloy ho magkakalubho ng kanyang pong kapangyarihan para po sa atin. Maliban na lamang ho na ipakumbaba ho natin ating mga sarili na tila ho hindi natin pwedeng ipagmalaki ang ating magagawa. Ay ang Diyos po ay patuloy ho na magkakalubho na kanyang kapangyarihan. That is why we continue to draw ourselves to Him in prayer. When everything is okay, mga kapatid, di po ba, we sometimes don't feel our need for God. We sometimes don't pray. Why? Because everything is fine. Because everything is okay. Now, I'm not saying not at all ay ganun po. No. But there were times. No. But when we are desperado na ho tayo, ay iba na rin ho ang ating pong aksyon na ginagawa. Desperado na rin po tayo na lumapit po sa Diyos sa panalangin. When we are helpless to change our situations, we cry out to our Savior who delivers us from our distress. Kaya sabi ho ng Psalms 107, sabi ho dito, Lord, help! They cried in their trouble, and He rescued them from their distress. It is something that you and I are very much desperate
Desperado na, nakusan, wala ka na magagawa sa sarili. Wala natin magagawa sa sarili natin. It is something na ang ginagawa na natin ay ang sumigaw sa Diyos at humingi ho ng tulong sa Kanya sa mga pwede po niyang ipagkaloob na katugunan sa mga pangyayaring ito. He can take this virus away. Maaari po yun. He can dissolve this. Maaari niya pong pahintuhin po ang pagkalat ng virus. He can do that. But there is something ho na tinitingnan ho ang Diyos sa atin. There is something na dapat po makita po sa atin. At yun po ay ang ating pong patuloy ho na pagpapakumbaba sa panalangin. At ang panalangin ho na meron po pagpapakumbaba at may panalangin po na kasaan tayo po'y humihingi ng ating pong kapatawaran sa dakilang Diyos. Ang sabi ho sa ating binasa kanina sa ikalawang Kronika, chapter 7, verse 14, ay diringgin niya po ang ating pong mga dalangin at pagagalingin niya. Ang bayang ito, it is something na kaya niyang alisin ang lahat. Pero dapat meron muna makita po sa atin. It is for us to humble ourselves. We should pray. We should seek Him. We should turn from our wicked ways. Kinakailangan natin talikuran po yung ating pong mga kasalanan. Kailangan po makita. So once again, so what good is it for us in this difficult situations? Anong mabuti dito? Dinadala tayo ng Diyos sa Kanya. Nanais ng Diyos na kasaan, lumapit tayo sa Kanya. Kumapit tayo sa Kanya. Yun po, ang isa sa marahil po masasabi nating mabuti po na nangyari. Hindi lamang ho sa pangyayaring ito na tayo po'y dinadalahon ng Diyos sa Kanya pong presensya, na tayo po'y dumulog po sa Kanya, magtiwala po sa Kanya, even po within the family. Hindi ho ba mas lalo tayong pinaglalapit ng ating pamilya na dati-rati po ay hindi ganun ka-intimate po ang samahan, ang relationship, but now ay mas lalo hong napapalapit when it comes to family. But with God, it brings us to God in prayer. Yun po ang pinakamainam na dulot po sa atin ng isang mahirap na sitwasyon. Pangalawa ho, what good it is for us in these difficult situations. Number 2, it brings us the comfort of God. It brings us the comfort of God. Dinadala ho tayo sa comfort ho ng Diyos at maging ito po ang kanyang pong sarili. Ang sabi ho, nakasaan sa ating pong babasahin sa ikalawang Korinto chapter 1, kung sino ho siya. Pero gano'n po man po, ano ho ang meron po sa atin sa ngayon? Na tila ho masasabi natin pagdating po sa social media ay talagang mayroon po mga nagte-trending. Mapa YouTube, Facebook, ano ho? Tingnan nyo po sa social media na aside from TikTok, na talaga namang marami ho mga kung ano no mga step. Ano ho? Talagang ilang mga views na. Pero ganoon pa man, sa Facebook marami po tayong nababasa sa ngayon. Mas dumadami na sa ngayon. Hindi lang ho yung mga hinaing na mga pansariling hinaing o kaya mga obserbasyon sa kung ano man o kanino man, kundi ngayon po ay mas marami na ho tayong mga nababasa po na mga Word of God. Marami na po tayong mga nababasang words of encouragement. Kapag ho, sa salita ng tao, ay wala masyadong dating. Hindi ho ba? Kung magsasalita lang ang mga tao, lalo na mga politician, wala. Ano ho? Pero pagdating po sa Word of God, ay ibang-iba ho yung ating pong pagtugon ho dyan. Pero sa politician po, na kung saan ay punong-puno ho ng mga pangako, ay hindi naman ho lahat. Hindi naman lahat ng mga politician ay masasabi ho nating sa kanila pangako na hindi tinutupad. Hindi naman lahat. Pero once again, hindi ho katulad ho ng salita ho ng tao, ang salita ho ng Diyos. Kapag Word of God ay talaga po sumisigla ho tayo. Kapag Word of God talaga pong nabubuhayan po ang loob ho natin. At kapag ho Word of God ay tila ho, meron pong something na kumikilos sa ating pong buhay. Kaya sabi ho na ikalawang Korinto chapter 1 verse 3, all praise to God, the Father of our Lord Jesus Christ. God is our merciful Father, the source of all comfort. He comforts us in all our troubles so that we can comfort others
When they are troubled, we will be able to give them the same comfort God has given us. Sa verse 5, for the more we suffer for Christ, the more God will shower us with His comfort through Christ. Even when we are weighed down with troubles, it is for your comfort and salvation. For when we are ourselves comforted, we will certainly comfort you. Then you can patiently endure the same things we suffer. We are confident that as you share in our sufferings, you will also share in the comfort of God, the comfort God gives us. Can you imagine? Kung ano hong meron po sa ngayon, una, dinadala ho tayo ng Diyos. Pangalawa ho, dinadala ng Diyos ang kanyang sarili sa pamagitan ho ng kanyang mga salita na nagbibigay ho ng kaaliwan ho sa atin. That's how we treat the Word of God. That's why we like the Word of God in Facebook. That's why we share the Word of God in social media. Why? Because we know how important is the Word of God. Because it brings us comfort. Yung kanya po mga salita. Kaya nga po minsan, every time ho na ako at magisino pa man, na nakakapagano po tayo ng service, ng funeral service, I always mention, mga kapatid, sinasabi ko na marahil po, doon po sa mga naulila po, sinasabi ko na maaari po na yung aming pong mga pananalita, bilang mga manggagawa or bilang kasama sa iglesia or bilang mga naimbitahan sa funeral service, maaring hong ang aming pong mga pananalita ay hindi ho lubusang makapagbibigay kaaliwan ho sa inyo. Naiintindihan po namin po yun. Pero meron pong somebody, meron pong salita at ang salitang ito na maaari pong magbibigay po ng lubos na kagalakan sa inyo ng mga naulila. At ang ating pong minimension at ang ating pong pinagmamalaki ay salita ho ng Diyos. Kaya nga, hindi ho natin inaalis yung salita ho ng Diyos every time na meron pong mga pagtitipon at lalo na po na kinakailangan po ng kaaliwan sa ganun pong tulad po na sitwasyon na meron pong naulila or namatayan. No human words can comfort, but God Himself comforts us when we cry out to Him in our pain. The God of all comfort, the one who knows exactly what our broken hearts need. God comforts us in all our difficult situation. Mahirap man marahil po, pero ganun pa man, ay meron pong mga aliw, meron pong somebody who will comfort us in our difficult situations na meron po tayo. Wala ho dapat tayong ibang pakikinggan. Wala ho dapat tayong ibang pagtitiwalaan kundi ho salita ho ng Diyos. Dahil nangangahulugan ho kung sino ho ating pong pinagtitiwalaan ng lubos. Marami pong mga tao sa ngayon talaga naman ho nag-aabang sa mga politician. Nag-aabang po sa mga nagbibigay ho ng tulong. I'm not saying na kasaan mali ho yung ganun pong kaparaanan. Pero what I'm trying to say is that kung meron man ho tayong dapat pong asahan ng lubos, although those people are being used, pero this is something ho na inuuna ho natin at kung sino ho dapat nating unahin. Kasi marami hong mga tao, na kung saan bagamat po Kristiyano na, ay pagdating po sa ganito pong sitwasyon, ay kung saan talaga naman mas inuuna ho ang mga magagawa ho ng tao. Rather than po sa magagawa ho ng Diyos. Sabi ko nga po, kung yan ay para sa'yo, wala hong makakahadlang ho dyan. Hindi ba? Kung yan ay para sa'yo, wala hong makakanakaw ho yan. Kung yan ay para sa'yo, darating at darating ho yan para sa'yo. Ano ho? Misa lamang ho, nag-aalinlangan ho tayo. At misa po, we do too much expect with people. At hindi na ho tayo too much expect with God. Na dapat po ganun po ang ating pong gagawin. We should expect God sa Kanya pong magagawa. Because in these difficult situations, God brings us the comfort with Himself at sa pamagitan po ng Kanyang mga salita. That's why we treat it very much important in our lives. Mahalaga po ang Kanyang mga salita. Kaya nga ho, hindi ho tayo nanghihinawa na kasi almost every day, meron po tayong online devotion.
para po sa mga nakapanonood. Yan po yung ating pong patuloy na pinapalaganap ho ang salita ho ng Diyos sapagkat tunay nga po, yun ho ang kailangan ho ng tao. Ang kanyang mga salita. So, what good it is for us in these difficult situations ay pangatlo ho at nais natin makita, hindi lamang ho na tayo ho'y dinadala ho ng Diyos sa pamagitan po ng panalangin, hindi lamang ho na dinadala ho ng Diyos ang kanyang sarili para po sa atin upang tayo ho ay kanya pong i-comfort, kundi it brings us the endurance and patience. What good it is for us in these difficult situations? It brings us the endurance and patience. Number 3 point na kasaan ho, nagdadala po sa atin ng katatagahan at pasensya. Tingnan niyo po ang mga nakikita ho natin sa mga pangyayaring ito ho ng Enhanced Community Quarantine. It is a test of character, mga kapatid. Ito po ang pangyayaring ito. Ordinary ka man o hindi. Ano po? Ang mga pangyayaring pong ito, it is a test of character. Character na tunay nga po, makikita po sa bawat isa po sa atin kung tayo ho ba ay mapagpasensya o tayo ho ba ay talaga naman ho nag-aalburuto dahil po wala hong dumarating. Ano? It is a test for us kung ano ho ang meron po sa kanya po mga anak. Kung sino ho mga nag-claim na mga Kristiyano, it is a test of character. Kung talaga bang refine na ho tayo, like gold, or kailangan pang i-refine. Sa simple hong at mahirap na sitwasyon, our character is being tested. If we are really have this kind of endurance and patience. Next slide. Sabi po ng mga talata in Romans chapter 5, verse 3. We can rejoice too when we run into the problems and trials, for we know that they help us develop endurance. And endurance develops strength of character. And character strengthens our confident hope of salvation. And next. So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. It is being mentioned po in the book of Isaiah. Ang pangyayari ito, tinitingnan po kung tayo ho ba ay natatakot, kung tayo ba ay nababalisa, kung tayo ho ba ay walang pagtitiwala sa Kanya, kung tayo ba ay nagtitiwala sa tao o mas lalo po tayo nagtitiwala sa Diyos, tinitingnan po ang ating pong karakter. It is a test of character of what is happening right now. But the Lord is still saying to us na huwag tayo matakot. Kaya po sabi niya, do not fear, for I am with you. The only reason that anyone na matatakot ay kung saan pakiramdam niya, nag-iisa siya. Pakiramdam niya na walang kumakalinga sa kanya. Pakiramdam niya na kung saan walang tutulong sa kanya, kaya ho natatakot. It is normal in a natural man. Pero knowingly na meron po tayong Diyos, ano man po mga pangyayaring ito, we always claim that promise. Ang sinasabi niya, huwag tayo matakot. Ang sabi niya doon, in Isaiah, next, balik niyo doon. Next. Sabi niya, do not be dismayed, huwag tayo madismaya. Hindi ba, marami ho mga tao ngayon, mapakristyano na, ay nadidismaya. Ang tagal naman ng second wave, ang tagal naman ng third wave, ang tagal naman kay governor, ang tagal naman nung sa DSWD, ang tagal naman ng bigay ng gobyerno. Huwag tayong madismaya. Natila ho, pakiramdam natin na kapag hindi dumating, ay kawawa naman tayo. Ay, hindi ho, ganun po yata. Ang pwede pong ibigay ho ng Diyos sa kanyang mga anak. Sabi ko nga po, kung meron man pong favor ang Diyos, unang-una na ho, ang favor na ito para po sa atin, na nagtitiwala po sa Kanya. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. Maaaring po sa panahon ngayon, nanghihina tayo, nanlulupay-pay ho tayo. Pakiramdam natin, walang tulong, pero sabi ng Diyos, tutulungan niya tayo. I will uphold you with my righteous right hand. Yan ang pangako ho niya. At kailanman hindi ho magbabago ang pangako niya ito. In the next slide. As we conclude, there is always good in these difficult situations.
There is always and always good in these difficult situations. One, it brings us into His presence. It brings us into His side. It brings us into talking with Him. It brings us into have more time with Him in prayer. Two, it brings us the comfort that God Himself will give. Ibibigay niya ang kanyang sarili para ho tayo'y kanyang aluin. Dahil kailanman hindi kayang ibigay ng tao ang kaaliwan, lubos na kaaliwan sa ating pong mga sitwasyon. Kahit pasabihin ho natin, may madali, may mahirap, ang lahat ng yan. Tanging salita lamang ho ng dakilang Diyos ang magbibigay po kaaliwan po sa atin because it is the most powerful God. And then lastly, it brings us endurance. Mas lalo po tayo nagiging matatag. Mas lalo po tayo dapat mas nagiging mapagpasensya. Dapat po. Ganun po tayo. Tayo ho ay humahaba ho yung ating pong pasensya. Dahil alam ho natin, hindi ho tayo pababayaan ho ng Diyos. Dahil alam ho natin, ang kanyang pong mga tulong ay kaya niyang ipagkaloob sa tamang pong panahon. Nahihirapan tayo sa ngayon. Mayroon tayong mga sitwasyon na tila aside from this COVID-19, nahihirapan tayo within the family. Is there anything na hindi kaya ho ng Diyos resolbahin? Mga kapatid, kung kilala ho natin ang dakilang Diyos, what we must do is that we should remain firm. We should remain firm. Manatili ho tayo. Manatili ho tayo. Matigas, matibay, matatag sa Diyos. Dahil alam ho natin, kahit po anumang pong hirap ng sitwasyon, kahit anumang pong pagkaalam natin na mahirap na sitwasyon, walang mahirap sa Diyos, walang imposible sa Diyos, kayang-kaya niyang ipagkaloob. At yun po'y kaya niyang ibigay sa kanyang mga anak dahil mahal niya tayo. This morning, you and I, let us continue to come before the Lord. Even though that you are there in your place, the hands of the Lord are not short na hindi ka kayang abutin. His power is supreme. His power ay tunay nga pong mararanasan na kanyang mga anak for those who trust Him. Yes. This is our desire na patuloy na iparanas niya ang kanyang kapangyarihan, na ipamalas niya ang kanyang kabutihan. We praise you, Jesus. Yes, Lord. Yes, oh God. Iparanas mo, oh Diyos. Ito po'y aming mga pagsusumamo, dakilang Diyos. Ito po yung aming pong mga character na lubos kami nagpapakumbaba, nagtitiwala sa Diyos na dakila, na nakakaalam na kung anong pinakamabuti para po sa amin. Kaya ang amin pong patuloy na sigaw, iparanas mo, Diyos. Ipamalas mo. Yes, Lord. Oh, Diyos, salamat po.
patuloy ka namin dinadakila. Sa patuloy po namin pagsisigaw, dinideklara ang iyong magagawa. Iparanas mo, O Diyos. Ipamalas mo, Diyos. Ang aming mga kaluluwa, O Diyos, na tunay nga pong lubos na mapuspos. Yes, Lord. Yes, Jesus. Mga kapatid ko sa Panginoon, sa oras nito ay inyo pong narinig ang mensahe na nagpapaalala po sa atin kung sino po siya. Na pinahintulot niya po ang lahat ng bagay. Ang paalaala kung sino po ang dakilang Diyos na matapat sa kanyang mga pangako. Maaring hindi namin alam kung ano ang sitwasyon mo sa oras na ito. Pero alam lang Diyos. Sa sandaling ito, nakikita ng Diyos ang buhay ng bawat isa sa atin. Ang buhay mo at ang buhay ko. Sa oras na ito, ang hinahanap ng Diyos ay ang pananampalataya niya. Ang pananampalataya natin sa Kanya. Ang hinahanap ng Diyos ay ang mga nagpapakumbaba at nagre-rely sa kapangyarihan niya. Kaya kang abutin ng Diyos saan ka man naroon. Kung nananampalataya ka, anuman ang sitwasyon mo sa oras na ito, kaya kanyang pagkalooban ng anuman ang iyong dinudulog sa Kanya. He can answer every prayer. If we have faith in Him. As we continue to draw ourselves before His presence, no one can give us the comfort aside from God. The best comfort aside from Him. Dahil alam niya ang bawat sitwasyon ng kanyang mga anak. Kilala niya tayo. Sa ating mga pangalan, kilala niya tayo. Ang bawat isa ay kilala niya. Pero sa sandaling ito, na nakikiisa ka sa pagtitiwala natin sa Panginoon, ako po'y naniniwala ang kanyang pong kapangyarihan ay patuloy pong dadaloy. Maniwala lamang po tayo. Maniwala tayo sa kanyang mga pangako. It might be right now, you are suffering with your physical bodies, suffering for sickness, and it's been too long that you ask unto God that you will be healed. Don't give up. Don't quit. Just continue. Alam ng Diyos kung kailan. Alam ng Diyos ang pinaka mas makabubuti. Just continue. Just remain firm to God. Just remain firm with Him, being our God. Remain in Him. Huwag tayong umalis. Manatili tayo sa Kanya. Because He knows everything in our lives. And right now, for those who are asking to the Lord provisions, He is our provider.
hindi niya tayo hahayaan. Just remain firm with God. At yakapin ho natin ang kanyang mga pangako. Continue trusting Him. Dahil alam niya kung ano ang narapat para po sa atin. And whatsoever we ask right now in prayer, it might be within the relationship of our families, or it might be for something else. We pray right now that the Lord Jesus Christ will truly answer and grant every prayers we have. Yes, Lord, we thank you sa pakikiisa, Diyos, ng iyong mga anak sa sandaling ito. Lahat kami ay aming pong tinitingin ng aming pong mga pagtitiwala. We lift our eyes, Lord, unto you because we know who God is in our lives. Sa mga pangyayaring ito, it might be there will be worse to come. We will remain in you, Lord, even though it might be more and more difficult situations will come. We will still remain unto you, Lord. At ang dalangin namin, O Diyos, na kami, Panginoon, sa iyong mga kamay, ay tunay nga po, O Diyos, kami ay iyo po, Panginoon, panghawakan at hawakan mo palagi. Upang, Panginoon, kami ng iyong mga anak, ay tunay nga po, lubos mo nagtitiwala sa iyo. Salamat po sa kabutihan mo, at ikaw, O Diyos na makapangyarihan, Diyos na dakila, ang patuloy po nagpapala, ang patuloy na tumutugon sa bawat isa po na nagtitiwala po sa iyo, nananampalataya po sa iyo, sapagkat ito po ang sama-sama naming mga dalangin sa pangalan po ng Panginoong Jesucristo. Amen, Amen, at Amen. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa sa ating lahat. Patuloy po tayo nagpapasalamat sapagkat hindi man po tayo nagkakasama-sama sa pagtitipon upang sumamba sa Panginoon, ay patuloy naman po tayo nagpapahayag ng Kanyang salita sa pamamagitan po ng broadcast na ito. Naniniwala po ako na sa pamamagitan po ng ating panonood, lalo na ng ating pakikinig ng Kanyang salita, ay lalo po natin siyang nakikilala at patuloy po na tumitibay ang ating pananampalataya na siyang ating kailangan sa ngayon at sa mga susunod pang panahon. Isa pong pribilehiyo na tayo po ay makaganap sa isang dakilang utos upang ipahayag ang salita ng Diyos sa anumang sulok ng mundo, anumang lugar upang maabot ang bawat pamilya, ang bawat individual, lalo na ang puso na uhaw sa salita ng Diyos. Nagpapasalamat din po tayo sa lahat ng manggagawa na ginagamit ng Diyos upang magpahayag ng Kanyang salita. Kasama po kayo ang bawat miyembro ng CBCC na patuloy pong sumusuporta sa lahat ng gawain ito. Nagpapasalamat din po kami dahil ginaganap po ninyo ang inyong responsibilidad bilang mga miyembro ng CBCC, lalo na sa pagsamba sa pamamagitan po ng ating pagbibigay.
Patuloy po tayong pinangahawakan ang pangako ng Panginoong Diyos, ang kanyang salita, lalo na sa Malakay 3:10, na kung saan ang sabi niya doon, dalhin ninyo ng buo ang inyong mga ikapo upang may pagkain sa aking templo. Kapag ginawa ninyo ito, padadalhan ko kayo ng ulan at ibubuhos ko ang sobra-sobrang pagpapala. Hindi ko papayagang sirain ng peste ang inyong mga pananim o malagas ang bunga ng inyong mga ubas. Tatawagin kayong mapalad sa lahat ng bansa dahil napakabuting tirhan ng inyong lupain. Ang Panginoong makapangyarihan po ang nagsabi po nito. Ang ating Diyos na makapangyarihan ay tapat sa kanyang mga pangako. Sa oras na ito, ang susi ng pagpapala ay nasa inyo pong mga kamay. Naway, gamitin po natin ito ng buong kagalakan sa ating mga puso upang sundin ang kanyang mga utos, upang tayo ay patuloy na kanyang pagpalain. Sapagkat siyang nangako ay tapat at dakila. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Maraming salamat po. Amen. Praise the Lord. Tunay nga na napakabuti ng Panginoon at tunay na palagi niya na tayo nire-remind sa mga kanyang pong mga salita. Kaya pupurihin ng Panginoon at tayo po ay dadako na sa ating announcement. Muli po mga kapatid, ito pong live streaming na ating po napapanood ay ito po ay patuloy tuwing Sunday at ito po ay kung ito po hindi nyo po napanood, ay pwede nyo rin po itong i-reply through Facebook Digital Watch. At huwag po natin kakalimutan na i-like po yung ating Facebook page na Kabuyo Bible Christian Church. At kinagagalak po rin po namin na kayo po ay may panalangin. At kung kayo po ay may nais na idulog, ay maaari nyo kaping i-PM or mag-write ng comment below. Yan. At patuloy po tayo tumutok sa ating pong araw-araw na daily devotion and prayer tuwing 10 ng umaga. And in cooperation with the CCJM call to pray for our nation fight against COVID-19. Our church is assigned to pray daily from 10 a.m. to 11 a.m. Together, we will shall overcome. Amen. At sa panganagdanais po na magkaroon din po ng Bible study sa online, ay maaari nyo rin kaping i-PM or i-message sa mga per area group chat. Ayan po. Maraming po salamat and be safe, stay at home, and God bless po. Tayo po patuloy na manalangin at sa ating pong pagtatapos at sa ating doxology and prayer, tinatawagan po si Elder Mar. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Now to Him who is able to keep you from stumbling and to present you faultless before the presence of His glory with exceeding joy. To God our Savior, who alone is wise, be glory and majesty, dominion and power, both now and forever. Amen. 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 Praise God. Just remain
Faithful to God be all the glory. Amen. Praise the Lord. Muli nating ibalik ang pinakamataas na papuri sa ating Diyos na buhay. Hallelujah!